Tahimik na nakaupo si Abel sa gilid ng kanyang kama habang hawak ang kanyang cellphone. Nag-reply siya sa message ng nobya niyang si Elisa na susunduin niya ito sa bahay nito ng gabing yon. Tumayo si Abel at kinuha ang helmet at susi ng kanyang motor. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad palabas ng pinto ng kanilang bahay. Ngunit nang hahawakan na niya ang doorknob, ay narinig niya sa likuran ang malaking boses ng ama niyang si Abraham. Abel, saan ka na naman ba pupunta? Abay gabing-gabi na. Hindi nagsalita si Abel. Nanatili siyang nakatalikod sa kanyang ama. Abel, ano ba? Huwag ka magpanggap na hindi mo ako naririnig. Saan ka pupunta? At sino na naman kikitain mo? Ano ba, Papa? Hindi na ako bata para bantayan mo ako ng 24 oras. Hindi mo na rin kailangan alamin kung saan pa ako pupunta at sino kasama ko. Hindi ka na pwedeng umalis, Abel. Dito ka lang. Wala kang pakialam, Papa, kung saan ako pupunta. At pwede ba? Kung iniisip mo na magpapapigil ako sa'yo, nagkakamali ka. Hindi mo ba naiintindihan? Delikado sa labas. May nawawala na namang tao kanina. Hindi ka ba talaga natatakot sa mga aswang na gumagala dito sa lugar natin? Nagpapakamatay ka na ba? Huwag niyo akong itulad sa inyo na takot sa mga aswang. Hindi ako takot sa kanila. Napakayabang mo magsalita, Abel. Wala kang laban sa kanila. Pumirmi ka lang dito sa bahay. Napailing si Abel. Humarap siya kay Abraham habang nakangisi. Sinalubong niya ang tingin nito upang iparamdam na hindi siya nito kayang kontrolin. Makikipagkita ka na naman kay Elisa, di ba? Simula na maging nobya mo siya, nagbago ka na. Nawalan ka na ng respeto sa akin. Hindi mo na rin kilala ang Diyos dahil sa Kanya. Ha! Si Elisa? Siya ang sinisisi mo? Hindi mo ba naisip na ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbago? Bakit hindi mo isisi sa sarili mo kung bakit ako nagkakaganito, Papa? Natigilan si Abraham sa sinabi ni Abel. Tila umurong ang dila nito at nanatili itong nakatingin kay Abel habang bahagyang nanlalaki ang mga mata. Nakalimutan niyo na ba? Wala kang ginawa ng patayin si Mama. Habang buhay nang nasa utak ko ang pangyayaring yun. Imbis na iligtas mo siya, wala kang ginawa. At alam mo kung ano pang nakakabwisit? Wala ring ginawa ang Diyos mo para iligtas si Mama. Kaya sabihin mo sa akin, Papa, bakit ko siya paniniwalaan? Pinoprotektahan lang kita, Abel. At bastusin mo na ako, pero wag ang Diyos. Parehas lang kayo ng Diyos mo, Papa. Parehas kayong walang ginagawa kapag may kailangan ng tulong. Parehas kayong duwag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Abel mula kay Abraham. Sandaling natigilan si Abel habang ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Matapang siyang tumingin sa kanyang ama at ipinakita niyang hindi siya nasaktan sa sampal nito. Matiim niya itong tinignan bago siya tumalikod at tuluyang binuksan ang pinto. Abel, teka! Abel, patawarin mo ako! Nabigla lang ako! Hindi pinakinggan ni Abel si Abraham. Dumiretso siya sa garahe at sumakay na sa kanyang motor. Matapos na magsuot ng helmet, ay pinaandar niya yon palabas ng kanilang bakuran. Tumiim ang bagang niya at naisip niya na kailanman ay hindi na siya babalik sa dati. Malakas ang ugong ng motor ni Abel habang binabagtas ang madilim na kalsada patungo sa bahay ni Elisa. Wala siyang pakialam kung sobrang bilis na ng takbo niya. Ang tanging nasa isip niya ng sandaling yon ay ang makalayo sa bahay nila. Si Abel ay 27 taong gulang. Matangkad siya at may matipunong pangangatawan. Ngunit ang kalooban niya ay puno ng sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Hindi siya dating swail. Noong bata pa siya ay isa siyang masunuring anak. Madalas siyang sumasama sa ama sa simbahan, nakikinig sa mga sermon at lumuluhod sa harap ng altar upang manalangin. Ngunit nagbago ang lahat ng yon isang gabi. 3 taon na ang nakalilipas. Sumalakay ang mga aswang sa bahay nila
pinamumunuan ni Gaspar. Ilang taon na ring dahilan ng takot ng mga tao sa lugar nila, sina Gaspar. Nasaksihan ni Abel kung paano pinunit ng mga aswang ang laman ng kanyang ina at kung paano ito sumigaw sa sakit habang nilalapa ito ng mga aswang. Inasahan ni Abel noon na ililigtas ng tatay niya ang kanyang ina, pero hinila lang siya nito palayo. Hindi man lang nito sinubukang labanan ang mga aswang. Hindi man lang nito kinuha ang itak sa kusina o sinubukang iligtas ang nanay niya. Ang tanging ginawa lamang ng tatay niyang si Abraham ay ang pagtakbo palayo habang hawak si Abel na umiiyak, nagpupumiglas at humihingi ng saklolo. Doon na nga nagsimulang mamatay ang pananampalataya sa Diyos ni Abel at ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Simula noon, wala ng Diyos para kay Abel, wala ng pananalig, at wala na siyang paniniwala sa kapangyarihan ng dasal. At higit sa lahat, wala na rin siyang respeto sa kanyang ama. At nang dumating sa buhay niya si Elisa, nagkaroon siyang muli ng dahilan para mabuhay. Si Elisa ang nagbigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadilimang nakabalot sa kanyang pagkatao. Sa tuwing kasama niya si Elisa, ay magaan ang pakiramdam niya dahil naiintindihan siya nito at nakikinig ito sa lahat ng hinaing niya sa buhay. Kaya kahit gaano pa katindi ang pagtutol ng ama ni Abel sa kanilang relasyon, ay hindi niya ito pinakikinggan. Para kasing hindi niya ito iniinda. Kay Abraham, si Elisa ang dahilan kung bakit siya nagbago, kung bakit siya naging suil, at kung bakit siya lumayo sa Panginoon. Pero wala itong alam dahil si Elisa na lang ang dahilan kung bakit gusto pa niyang mabuhay. Piniga pa ng gusto ni Abel ang throttle ng kanyang motor at pinatakbo yon ng mas mabilis. Malapit na siya sa bahay ni Elisa. Kailangan niyang makita ito. Nais niya itong mayakap at madama ang init ng labi nito. Dahil sa mundo niyang puno ng kadiliman, ay si Elisa na lang ang tanging liwanag niya. Nang malapit na si Abel sa bahay ni na Elisa, ay nakita niya agad ang kanyang kasintahan na nakatayo sa harap ng bahay nito na parang kanina pa siya hinihintay. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida. Huminto si Abel sa harapan ni Elisa at inabot niya rito ang isang helmet. Agad naman niyong kinuha ni Elisa at isinuot. Alam na nito ang gagawin. Sumakay ito sa likuran ni Abel at mahigpit na yumakap mula sa likod niya. Sa sandaling yon ay nawala ang bigat sa dibdib ni Abel. Ang away nila ng kanyang ama at ang galit niya rito ay natabunan ng presensya ni Elisa. Pinaandar niya ang motor at mabilis nilang tinahak ang kalsada palayo sa kanilang baryo. Dumaan sila sa isang makitid at masukal na daan kung saan tanging ang ilaw ng kanyang motor ang nagsisilbing gabay nila sa dilim. Ilang sandali pa, huminto sila sa gilid ng isang kakahuyan. Bumaba sila ng motor at naglakad patungo sa isang burol na madalas nilang puntahan. Inakyat nila yon at nang marating nila ang tuktok ay naupo sila sa damuhan. Mula roon, tanaw na tanaw nila ang buong baryo at ang kalangitan na puno ng mga bituin. Tahimik na pinanood ni Abel si Elisa habang nakatingala ito sa kalangitan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay lalong lumutang ang kagandahan nito. Makinis ang kutis ni Elisa at meron itong mahabang buhok na bahagyang sinasayaw ng hangin. Tumingin si Elisa kay Abel at matamis itong ngumiti. Baka naman matunaw ako sa titig mo, Abel. Hindi lang kasi ako makapaniwala na girlfriend ko ang napakagandang kagaya mo. Sus, nambola ka pa talaga. Hindi ako nambobola, totoo yun. Pero mabuti't pinayagan kang lumabas ng nanay at tatay mo, no? Ano ka ba? Sino ba nagsabi sa'yo na pinayagan ako? Tumakas lang kaya ako. Alam mo naman, na kapag sinabi mong gusto mo makipagkita,
Gagawa't gagawa talaga ako ng paraan para makipagkita sa'yo. Napangiti si Abel. Alam niyang malapit sa pamilya si Elisa, pero sa kanya ay handa nitong suwayin ang mga magulang nito kahit paminsan-minsan. Matigas din pala ang ulo mo, no? Aba, kung matigas ang ulo ko, paano ka na lang? Natawa si Abel pero agad siyang sumiryoso nang maalala ang nangyari kanina. Oo nga pala, Elisa. Nag-away na naman kami ng papa ko bago ako umalis. Ayaw niya kasi akong umalis ngayon eh. Ang bigat sa loob. Parang hindi na talaga kami magkakaayos. Alam mo, Abel, kahit anong sama ng loob mo sa tatay mo pa rin siya. Hindi habang buhay, nakasama natin ang mga magulang natin. Darating ang araw, baka pagsisihan mo na hindi mo siya pinatawad. Sinubukan ko, Elisa. Sinubukan ko. Pero hindi ko talaga kaya. Kahit anong pilit ko, hindi ko siya mapatawad. Alam mo naman kung bakit, di ba? Naiintindihan kita, Abel. Teka, huwag na nga natin itong pag-usapan. Mababad trip lang ako eh. Pero ikaw ang nagbukas ng topic, tapos ayaw mong pag-usapan. Napakamot na lang si Abel sa likod ng kanyang ulo, saka natatawang umiling. Sige na nga, palitan na lang natin ang usapan. May tanong ako sa'yo, Elisa. Ano palang gusto mo mangyari sa ating dalawa pagdating ng panahon? Simple lang naman. Magpapakasal tayo. Titira tayo sa malayo, sa isang lugar na tahimik kung saan walang problema. Tapos magtatayo tayo ng maliit na negosyo. Tapos, magkakaroon tayo ng maraming anak. ayos ah. Marami talaga. Magandang ideya yan, pero pwede bang maghinay-hinay muna tayo sa dami ng anak? Ang gusto ko kasi, mag-enjoy muna tayo na tayong dalawa lang. Sa bagay, may point ka naman. E di, wag na muna tayo mag-anak. Huminga ng malalim si Abel at tumingala siya sa kalangitan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa habang tumatakbo sa isip niya ang magiging buhay nila ni Elisa sa hinaharap. Nang muling tumingin si Abel kay Elisa, ay napakunot ang noo niya dahil panay ang linga nito sa paligid na parang meron itong hinahanap. Oh, bakit naman panay ang linga mo sa paligid, Elisa? May problema ba? Sinisiguro ko lang na walang aswang sa paligid. Alam mo naman ang nangyayari sa baryo natin, di ba? Ang dami nang nawawala at natatagpo ang patay dahil sa mga aswang. Sus, malayo naman tayo sa baryo eh. Sa tingin ko, ligtas tayo rito. Saka, huwag kang mag-alala kasi may dala ko na magtatanggol sa atin. Mula sa gilid ng pantalon ay inilabas ni Abel ang isang baril. Nanlaki ang mga mata ni Elisa sa gulat. Abel, bakit may dala kang baril? Kailangan natin to, Elisa. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Mabuti na maging handa, di ba? Pero, saan mo ba yan nakuha? Hindi ko alam na may baril ka pala. Kay Papa, itinakas ko lang to. Abel, kapag nalaman ng tatay mo na kinuha mo yan, siguradong magagalit siya sa'yo. Napangisi si Abel dahil wala siyang pakialam kahit magalit pa sa kanya ang tatay niya. Sa dami ng baril ni Papa, sigurado kong hindi niya mapapansin na nagkulang yun. May isang kwarto sa bahay namin na punong-puno ng baril. Mga koleksyon ni Papa. Pero alam mo ba, Elisa? Sa dinami-dami ng baril ni Papa, kahit isa sa mga baril na yon ay wala man lang siyang nagamit para iligtas si Mama nun sa mga aswang. Tahimik na tumitig si Elisa sa kanya at hinawakan nito ang isa niyang kamay at marahan nito yung pinisil. Abel, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana, isang araw, mahanap mo sa puso mong pagpapatawad. Hindi sumagot si Abel. Tumingin lamang siya sa malayo. Nang sandaling yun, sigurado siya na hindi pa niya kayang patawarin ang kanyang ama. Maya-maya pa,
ay umusog si Abel palapit kay Elisa. Malamig ang hangin, ngunit ramdam na ramdam ni Abel ang init ng katawan ni Elisa nang dumikit siya rito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga habang nakatitig siya sa malambot nitong labi. Ngunit bago niya maidikit ang labi niya sa labi ni Elisa, bigla itong lumingon sa paligid. Abel, ano ba? Baka may makakita sa atin dito. Sino bang makakakita sa atin dito? Ang mga alitaptap? Mga ibon? O baka naman natatakot kang may paniki na nakatingin sa atin? Natawa si Elisa sa sinabi ni Abel. Sa gitna ng pagtawa nito, hindi na nagdalawang isip si Abel. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga at marahan niyang inilapit ang kanyang mukha dito. Huminto si Elisa sa pagtawa at naglapat na ang kanilang mga labi. Subalit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang kaluskos ang narinig nila. Mabilis na tumayo si Abel at dinukot ang baril mula sa kanyang pantalon. Sino yan? May baril ako para sa kaalaman mo! Walang sumagot kay Abel. Tumayo na rin si Elisa at humawak ito sa braso ni Abel. Abel, umuwi na lang tayo. Sige na. Natatakot na ako dito. Okay, sige. Aalis na tayo. Ramdam ni Abel ang panginginig ng kamay ng dalaga. Muli niyang iginala ang tingin sa paligid upang makasiguro na walang ibang tao o kung anong nilalang ang naroon. Ngunit wala siyang nakitang kahit na anong kakaiba. Nagbugtong hininga si Abel, saka ibinalik ang baril sa kanyang pantalon. Mabilis nilang tinahak ang daan pababa sa burol habang hawak niya ang kamay ni Elisa. Tahimik silang naglakad habang kapwa sila alerto sa kanilang paligid. Nang marating nila ang kinaroroonan ng motor, ay agad silang sumakay at pinaandar na yun ni Abel palayo sa lugar na yon. Nang makalayo sina Abel sa lugar kung saan sila nagtungo ni Elisa, ay bahagya niyang binawasan ang bilis ng takbo ng kanyang motor. Nais pa niyang makasama ng mas matagal ang kanyang nobya, pero kahit na anong bagal ng pagpapatakbo ang gawin niya, ay hindi niya namalayan na nasa harapan na sila ng bahay ni Elisa. Bumaba si Elisa ng motor. Hinubad nito ang helmet, sabay abot kay Abel. Dito na lang ako hanggang sa labas, mahal ha. Baka makita pa ako ng mga magulang mo eh. Paniguradong magagalit ang mga yon kapag nakita ko. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Abel, ha? Dahan-dahan ka sa pagmamaneho. Good night, Abel. Saglit na tumitig si Abel sa dalaga. Gusto niya pa sanang makasama ito ng mas matagal, pero alam niyang hindi pwede. Lumingon muna si Elisa sa paligid bago siya mabilis na lumapit kay Abel at hinalikan ito sa pisngi. Napangiti si Abel pero hindi na siya sumagot pa. Pinanood niya si Elisa habang papasok na ito sa bahay nito. Matapos na makapasok ni Elisa, ay pinaandar na ni Abel ang kanyang motor palayo. May malaking ngiti si Abel nang pumasok siya sa bahay nila, pero ang ngiting yun ay agad na nawala nang makita niya ang ama niyang si Abraham na nasa sala. Nakaupo ito sa malambot na sofa at maitim na nakatingin sa kanya. Pinili ni Abel na wag na lang itong pansinin at dumiretso sa kanyang kwarto, pero bago pa siya makalagpas, nagsalita ang kanyang ama. Abel, kailangan natin mag-usap. Wala akong gana makipag-usap sa'yo. Saka sa pagkakaalam ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Kahit ilang beses ko nang sinabi ito sa'yo, anak, pero sasabihin ko pa rin. Hindi ko pinabayaan ang nanay mo. Iniisip ko lang ang buhay mo. At alam ko rin na yun din ang gusto niyang gawin ko. Napahinto si Abel at naikuyom niya ng mariin ang kanyang mga kamay. Kung lumaban ako ng gabing yun, malamang kasama tayong dalawa sa napatay ng mga aswang. Sana nga kasama na lang ako sa pinatay ng mga aswang. Mas gugustuhin ko pang namatay na lang ako kaysa habang buhay kong dalhin tong sakit sa puso ko kasi wala na si Mama.
Hindi na hinintay ni Abel ang sagot ni Abraham. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto na yumanig sa katahimikan ng kanilang bahay. Kinabukasan ng umaga, tahimik na nag-almusal sina Abel at Abraham sa mahabang kahoy na mesa sa kanilang bahay. Normal na sa kanilang dalawa na hindi nag-uusap kapag kumakain. May kalumaan na ang bahay nila pero halatang marangya sa laki at sa mamahaling kagamitan. Habang humihigop ng kape si Abel, ay nagsalita ang kanyang ama. Abel, may natagpo ang patay kanina madaling araw malapit sa gubat. Nakakaawa kasi buntis ang pinatay ngayon ng mga aswang. Wakwak ang tiyan at wala nang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Wala talagang awa ang mga aswang na yon. Wala na silang pinipiling biktimahin. Nagkunwari si Abel na hindi niya narinig ang sinabi ni Abraham. Alam niya na gumagawa lang ito ng paraan para magkausap silang dalawa. Kaya ayokong lumalabas-labas ka ng gabi, Abel. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Huwag mo sana masamain ang pagbabawal kong yun sa'yo dahil wala akong ibang gusto kundi ang protektahan ka, anak. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi na ako bata. Kung taong makakaharap mo, baka may laban ka pa. Pero kung mga alagad ni Gaspar, ay ibang usapan na yun, anak. Alam mo kung gaano kasama si Gaspar. Hindi titigil si Gaspar hanggang hindi nauubos sa mga tao rito. At alam mo kung bakit. Muling nagbalik sa alaala ni Abel ang mga kwento nung bata pa siya. Matagal nang may alitan ang baryo nila at si Gaspar. Nung una, palihim lang kung umatake ang mga aswang. Pero isang gabi, natuntun ng mga taga-baryo ang asawa ni Gaspar na isa ring aswang. Pinatay ito ng mga tao at sinunog pa ang katawan. Simula noon, isinumpa ni Gaspar na maghahasik siya ng takot at kamatayan sa lugar na yon. Kung pwede nga lang sana tayong umalis dito ay matagal ko nang ginawa. Pero hindi pwede. Kasi nandito ang ating kabuhayan, anak. Hindi pwedeng wala tayo rito. Dahil baka kung ano mangyari sa negosyo natin. Ang tinutukoy ni Abraham na kabuhayan nila ay ang malawak na taniman nila ng nyog. Hindi sumagot si Abel. Totoo naman ang sinabi ng kanyang ama. Isa sila sa pinakamaykaya sa kanilang lugar. Kung aalis sila, ay marami silang bagay na may iwan sa lugar na yon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-atake ng mga aswang sa lugar nila, ay hindi pa rin nararamdaman ni Abel ang takot. Sigurado kasi siya na kung sakaling may aswang siyang makakaharap, ay kayang-kaya niyang lumaban at hindi siya gagaya sa tatay niya na tumakas noon nang inatake ng mga aswang ang kanilang bahay. Ilang minuto na lang at hating gabi na, pero gising pa rin si Abel. Nakahiga siya sa kanyang kama habang nakatingin sa kisame at iniisip ang nangyayari sa baryo nila. Sunod-sunod ang mga pag-atake ng mga aswang, lalo na sa mga taong hindi maingat na lumalabas sa gabi. Pero hindi natatakot si Abel sa mga ganong pangyayari. Alam niyang hindi basta-basta mapapasok ng mga aswang ang bahay nila. Matapos ang nangyari noon na pinasok sila ng mga aswang, ay nagpatayo si Abraham ng mas matibay na bahay. Mula sa simpleng kahoy na tahanan, naging isang konkretong bahay yon na may matataas na pader at matitibay na bakal sa bawat bintana. Napaigtad si Abel nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa tabi niya. Kinuha niya yon at nang makita niya ang pangalan ni Elisa sa screen, ay agad niya yung sinagot. Elisa? Elisa, napatawag ka. Bakit gising ka pa? Ikaw nga, gising ka pa rin yata eh. Alam mo ba kung anong meron bukas? Bukas? Wala naman ako naaalala ng espesyal na araw bukas May okasyon ba? Grabe ka naman. Nakalimutan mo na. Nakakapagtampo ka naman, Abel. Nagbibiro lang ako. Paano ko naman makakalimutan na bukas na ang 3rd anniversary natin? Buti at alam mo, akala ko talaga nakalimutan mo na eh. Saan mo gustong pumunta bukas? O baka may gusto kang gawin?
May lakad kami ng family ko bukas. Simula umaga hanggang hapon. Hindi ako pwedeng umalis. Eh di sa gabi na lang. Pwede ka ba? Oo, gabi na lang tayo magkita para makapag-celebrate tayo ng anniversary natin kahit papano. Sige, walang problema doon. Doon na lang ulit tayo sa burol. Alam mo na, espesyal ang lugar na yun para sa atin, di ba? O sige, Abel. 10:00 mo na lang ako sunduin para siguradong tulog na ang lahat ng kasama ko rito sa bahay. Okay. Excited na akong makita ka bukas, Elisa. Ako rin, Abel. Sige na, matulog ka na. Bye, Abel. Pagkatapos ng tawag, ay napangiti si Abel. Hindi niya namalayan na 3 taon na pala silang magkasintahan ni Elisa. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang nang una silang magkita. Kinaumagahan ay maagang nagising si Abel at mabilis na naghanda upang umalis. Bihira siyang gumising ng ganung kaaga, pero dahil espesyal lang araw na yon para sa kanila ni Elisa, ay gumising siya ng maaga. Gusto niyang sorpresahin si Elisa at naisip niya na ipagluto ito ng paborito nitong pagkain na kare-kare. Hindi siya marunong magluto, pero ilang linggo na niyang pinag-aralan kung paano magluto ng kare-kare. Sinanay niya ang sarili sa panonood ng mga video sa internet. Nagtungo si Abel sa bayan at pumunta siya sa palengke. Bumili siya ng mga kailangan sangkap sa lulutuin niya. Inisa-isa niya ang mga nasa listahan upang siguraduhin na wala siyang makakalimutan. Matapos yun, ay bumili siya ng 1 bungkus ng puting rosas na siyang paboritong bulaklak ni Elisa. Umuwi siya at agad na nagsimulang magluto. Sa kusina, abala si Abel sa paghihiwa ng mga rekado at pagpapakulo ng sos. Inisip niya na mas mabuting lutuin niya na yon ng maaga at initin na lang mamaya upang hindi siya magahol sa oras. Habang inaayos niya ang timpla ng sos ng kare-kare, ay biglang dumating ang ama niyang si Abraham. Napahinto ito sa pinto ng kusina at napakunot ang noo habang nakatingin kay Abel. Aba, himala yata. Hindi ako sanay na nakikita ka nagluluto. Hindi sumagot si Abel at nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Lumapit naman si Abraham at sinilip ang niluluto niya. Para kay Elisa ba yan? Hindi ba paborito niya ang kare-kare? Paano niyo naman po nalaman na paborito niya to? Narinig ko minsan nakausap mo siya sa cellphone. Sinabi mo noon na paborito niya to. Kumuha si Abraham ng kutsara at takmang kukuha sa sos na niluluto ni Abel. Agad niya tong pinigilan. Anong gagawin mo? Titikman ko kung okay ang lasa. Hindi na ito napigilan pa ni Abel. Tinikman yun ni Abraham at napansin niya na bahagyang napasimangot ito. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Medyo maalat, Abel. Dagdagan mo ng konting tubig. Napakunot noo si Abel, pero sinunod niya ang payo ng kanyang ama. Nang siya mismo ang tumikim, ay napagtanto niya na tama nga ang kanyang ama. Napabuntong hininga siya at nagdagdag ng konting tubig. Saglit na katahimikan ang namayani bago muling nagsalita si Abraham. Pasensya ka na, Abel, ha? Kung palagi kong sinisisi si Elisa sa pagbabago mo. Alam kong mabuting babae si Elisa. Siguro, hindi ko lang na matanggap na ako talaga ang dahilan ng mga pagbabagong nakikita ko sa'yo. Pero anak, kung mahal mo talaga siya, ay hindi na ako tututol sa relasyon yung dalawa. Hindi ipinakita ni Abel, pero may bahagyang kasiyahan siyang naramdaman sa mga sinabi ng kanyang ama. Ipinagpatuloy niya lang ang pagluluto habang pinipilit na panatilihin ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Lumapit si Abraham at tinapik si Abel sa balikat at saka lumabas ng kusina. Tahimik na napangiti si Abel habang patuloy sa pagluluto ng kare-kare. Kahit galit siya sa tatay niya, ay malaking bagay para sa kanya na tanggap na nito ang babaeng kanyang iniibig. Pagsapit ng gabi, ilang minuto bago sumapit ang 10:00 ng gabi, ay sinimulan na ni Abel na ayusin ang mga dadalhin niya
para sa date nila ni Elisa. Inilagay niya ang kare-kare sa isang food container. Naglagay din siya ng kanin sa isa pang lalagyan. Hindi rin niya kinalimutan ang kubyertos, pinggan, tubig at baso. Maingat niyang inilagay ang mga yon sa isang basket at siniguro niyang maayos ang pagkakalagay niya para hindi magkagulo ang mga yon habang nasa biyahe siya. Huli niyang kinuha ang isang bungkus ng puting rosas na binili niya kanina sa bayan. Nang masigurong kumpleto na ang kanyang mga dala, ay naglakad na siya palabas ng kanilang bahay. Nasa pinto na siya nang marinig niya ang pagtawag ni Abraham sa kanya. Huminto siya at humarap sa kanyang ama. Kung pipigilan niyo na naman ako, sayang lang ang oras niyo, Papa. Kahit anong sabihin mo ay aalis ako ngayong gabi. Hindi kita pipigilang umalis, Abel. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-iingat ka. Naglakad si Abraham palapit sa kanya. Pwede ba kitang yakapin, anak? Napakurap si Abel at hindi siya kagad nakasagot. At bago pa siya makapagsalita, ay niyakap na siya ni Abraham. Nagulat si Abel, pero hindi niya nagawang lumayo. Ilang taon na ang lumipas, simula nang huli siyang yakapin ng tatay niya, kaya nanibago siya sa pakiramdam na nakakulong siya sa mga bisig ng kanyang ama. Nag-init ang mga mata ni Abel, tumikim siya, at saka lang siya pinakawalan ni Abraham. Tumalikod si Abel nang hindi nagsasalita at dire-diretsyong nagtungo sa garahe. Sumakay siya sa kanyang motor. Ipinatong niya sa harapan ang basket na dala at nagsuot ng helmet. Inilagay niya sa tailbox ang motor at ang bulaklak. Siniguro niya na hindi yun mahuhulog. Matapos yun, ay pinaandar na niya ang motor at tuluyang nilisan ang bahay nila habang may bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Makalipas ang ilang sandali, ay inihinto ni Abel ang motor niya sa tapat ng bahay ni na Elisa. Naroon na ang dalaga at matyagang naghihintay sa kanya. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elisa nang mapansin ang mga puting rosas na nasa likuran ng motor. May pabula-bulaklak ka pa, ha? Hindi ka na dapat nagkabala pa. Ano ka ba? Anniversary natin eh. Hindi abala to para sa akin. Pero surprise dapat to, di ba? Oo nga eh. Kaso, mahirap itago sa motor yung bulaklak eh. Ang plano ko sana, sa burol ko yan ibibigay sa'yo. Eh di mamaya mo na lang ibigay sa burol. Magkukunwari na lang ako na masosorpresa. Napangiti si Abel, pero hindi na siya sumagot. Sinipat niya ang paligid at siniguro niyang walang sino mang nakatingin sa kanila mula sa loob ng bahay ni na Elisa. Ang mabuti pa umalis na tayo. Baka makita pa tayo ng nanay at tatay mo eh. Mapurnada pa tong date natin. Mabuti pa nga. Tara na. Inabot ni Abel kay Elisa ang helmet nito. Kinuha naman yun ng dalaga at agad na sinuot bago sumampa sa likuran ng motor. Nang maayos na ang pagkakaupo ni Elisa, ay pinaandar na kagad ni Abel ang kanyang motor. Hindi nagtagal, ay narating na ni na Abel at Elisa ang tuktok ng burol. Naglakad sila papunta sa isang bahagi ng damuhan kung saan sila madalas tumatambay. Pagkaupo nila, agad na inilabas ni Abel ang dala niyang pagkain mula sa basket. 2 food container, isang termos ng tubig, 2 baso at ilang kubyertos. Nang buksan niya ang lalagyan ng kare-kare, ay ipinakita niya yon kay Elisa. Wow! Kare-kare! Alam mo talaga ang paborito ko, Abel. Siyempre naman. Pero teka, hindi ka marunong magluto, di ba? Binili mo ba to o ipinaluto mo? Ano ka ba? Ako mismo nagluto niyan, no? Pinag-aralan ko talaga magluto ng kare-kare kasi alam kong paborito mo yan eh. Talaga? Ang sweet mo naman. Siyempre, gusto ko kasi maging espesyal ang gabing ito para sa ating dalawa, Elisa. Kaya nag-e-effort talaga ako. Hindi na nagsalita pa si Elisa. Sa halip, kinuha nito ang kutsara at tinikman ang kare-kare. Napapikit ito habang ngumunguya
saka tumingin kay Abel. Aba, masarap Abel ha? Buti naman at nagustuhan mo. Maya-maya pa, nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga plano sa buhay. Matapos nilang kumain, tahimik silang humiga sa damuhan habang nakatingin sa kalangitan. Napakaliwanag ng bilog na buwan ng mga sandaling yon na para bang nagbabantay sa kanila. Ramdam na ramdam ni Abel ang kasiyahan ni Elisa kahit hindi ito nagsasalita. Alam niya na sapat na sa nobya niya na magkasama sila at hindi nito kailangan ng mamahaling bagay o regalo. Pero gusto rin naman ni Abel na mabigyan ng regalo si Elisa na hindi nito makakalimutan. Makalipas ang ilang sandali ay marahang bumangon si Abel at tumingin siya kay Elisa. Elisa, tumayo ka na muna dyan. May gagawin tayo. Ha? Anong gagawin natin, Abel? Baka kung ano na yan ha? Huwag dito. Pambihira ka naman, ang dumi naman ng isip mo. Sige na, tumayo ka na. Inilahad ni Abel ang dalawa niyang kamay at agad naman yung inabot ni Elisa. Hinila niya si Elisa hanggang sa makatayo ito. Tinitigan ni Abel si Elisa sa mga mata nito. Saka siya biglang lumuhod sa harapan nito. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya yon ay isang kumikislap na diamond ring ang bumungad sa harapan ni Elisa. Napasinghap si Elisa. Nanlaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumingala si Abel at ngumiti. Elisa, handa ka na bang pakasalan ako? Nanatiling nakatulala si Elisa at hindi ito nakapagsalita kagad. Tumulo ang luha ng dalaga sa kamarahang tumango. Oo, Abel. Oo. Gusto ko magpakasal sa'yo. Napasuntok sa hangin sa labis na kasiyahan ang binata. Maingat niyang kinuha ang singsing mula sa kahon at sinuot yun sa daliri ni Elisa. Pagkatayo ni Abel ay agad siyang niyakap ni Elisa ng mahigpit na para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Gumanti naman ng yakap si Abel. Pumikit siya at gumanti sa mahigpit na yakap ng kanyang nobya. Habang magkayakap ang dalawa, ay nakarinig sila ng yabag sa kung saan. Lumingon sila sa pinagmumula ng tunog at nagulat sila nang makita ang isang grupo ng kalalakihan na nakatayo ilang metro lamang ang layo sa kanila. Agad na inilagay ni Abel si Elisa sa kanyang likuran. Nanlamig ang buong katawan ni Abel nang makita kung sino ang nasa unahan ng mga lalaki. Walang iba kundi si Gaspar, ang pinuno ng mga aswang sa kanilang baryo. Nakangisi ito at may mapanuksong ekspresyon sa muka. Napakaganda naman ng eksenang naabutan namin. Sige lang, huwag kayong mahiya. Ituloy niyo lang ang inyong ginagawa. Umalis na kayo! Nananahimik kami rito! Kanina pa kami naglalakad sa baryo. Tila lahat ng tao ay nag-iingat na sa amin. Kaya naisipan namin magtungo rito. Hindi naman namin inaasahan na dito pala kami makakahanap ng pagkain namin ngayong gabi. Aba, maganda yata ang dalagang kasama mo. Nobya mo ba siya? Huwag mo siyang gagalawin! Kung ayaw niyo masaktan, umalis na kayo rito! Mabilis na hinugot ni Abel ang baril mula sa gilid ng kanyang pantalon at itinutok yon kay Gaspar. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang si Gaspar at sa isang iglap, nag-anyong aswang na sina Gaspar at ang lahat ng mga lalaking kasama nito. Tila may isang kumpul na mga halimaw sa kanilang harapan. Bakas sa mukha ng mga aswang ang labis na gutom at pagkauhaw sa sariwang dugo. Bagamat nakakatakot, ay hindi nagpatinag si Abel. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elisa at hinatak niya ito sa kabilang bahagi ng burol. Elisa! Takbo! Walang pag-aalinlangan na sumunod si Elisa kay Abel. Narinig nila ang nakakakilabot na pag-angil ng mga aswang na nakasunod sa kanila.
Lumingon saglit si Abel. Itinutok niya ang baril sa mga aswang at nagpaputok siya ng sunod-sunod. 2 aswang ang bumagsak sa lupa, pero alam ni Abel na sa dami ng mga aswang na humahabol sa kanila ay kulang ang bala na meron ang kanyang baril. Patuloy sa pagtakbo sina Abel at Elisa. Walang ibang nasa isip si Abel kundi ang mailigtas si Elisa. Ngunit napahinto sila sa pagtakbo nang sumulpot sa unahan nila ang napakaraming aswang. Mabilis silang napalibutan ng mga aswang at alam ni Abel na sa sandaling yun ay wala na silang ligtas. Napayakap si Elisa kay Isabel. Nanginginig sa takot ang dalaga habang umiiyak. Abel, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, Elisa. Hindi tayo mamamatay. Pinapangako ko yan sa'yo. Niyakap ni Abel si Elisa. Ipinaramdam niya rito na handa siyang protektahan ito kahit sariling buhay pa niya ang maging kapalit. Maigpit niyang hinawakan ng baril at walang pag-aalinlangang nagpaputok sa mga aswang. Patuloy siya sa pagkalabit sa gatilyo hanggang sa tuluyan na yung naubusan ng bala. Narinig nila ang mabagal na pagtawa ni Gaspar. Lumabas ito mula sa kumpul ng mga aswang habang may nakakalokong ngisi. Wala na kayong takas sa amin ngayon at walang kahit na sino ang makaliligtas sa amin. Sumenya si Gaspar sa mga alagad nitong aswang at sabay-sabay na sumugod ang mga aswang kina Abel at Elisa. Mabilis silang hinawakan ng mga aswang sa magkabilaang braso at pilit silang pinaglayo. Abel! Abel, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Elisa! Pakawalan niyo siya! Kung gusto niyo, ako na lang ang patayin niyo! Hinawakan ng 2 aswang si Abel sa magkabilaang braso. Sa higpit ng pagkakahawak ng mga yon ay hindi niya magawang makawala kahit na anong pagpupumiglas pa ang kanyang gawin. Lumapit si Gaspar kay Elisa. Sinuklay nito ang buhok ng dalaga gamit ang matutulis nitong kuko. Idinikit pa ni Gaspar ang mukha nito sa leeg ni Elisa at sinimsim yun. Napakabango mo! Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Maawa po kayo sa akin. Napapikit si Abel sa matinding galit at pagkasuklam. Hayop ka! Hayop ka, Gaspar! Pakawalan niyo siya! Papatayin ko kayong lahat! Lumingon si Gaspar sa kanya habang nakangisi. Hindi nagtagal ay bumalik ang tingin nito kay Elisa. Ihiga niyo ang babaeng yan! Anong gagawin niyo kay Elisa? Teka! Anong gagawin niyo sa kanya? Abel! Abel, tulungan mo ako! Abel! Nagpumiglas si Elisa nang hilahin ito ng mga aswang pabagsak sa lupa. Paulit-ulit itong nagmakaawa, ngunit tinatawanan lang ito ng mga aswang. Nang tuluyang maihiga ng mga aswang si Elisa, ay lumuhod si Gaspar sa tabi ni Elisa at sinira nito ang damit ng dalaga gamit ang mga kuko nito. At sa mismong harapan ni Abel ay pinagsamantalahan ng pinuno ng mga aswang ang kanyang nobya. Halos mabaliw si Abel ng sandaling yun. Nanginginig ang buo niyang katawan habang patuloy siyang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga aswang. Halos mawalan siya ng boses sa kakasigaw, ngunit wala siyang nagawa. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat, pero alam niya sa sarili na yun ang realidad. Ang mga kuko ng mga aswang na nakahawak sa kanya ay mas lalong lumalim sa kanyang laman, habang pinipigilan siyang makalapit kay Elisa. Napuno ng halakhak ni Gaspar ang paligid nang matapos ito sa kahalayang ginawa kay Elisa. Ngunit ang sumunod na nangyari ang tuluyang dumurog sa pagkatao ni Abel. Biglang sinakmal ni Gaspar ang leeg ni Elisa. Tumilamsik ang dugo ng nobya niya sa lupa. Kitang-kita niya ang paghihirap sa mukha ni Elisa. Ngunit hindi pa rin natapos ang lahat. Winakwak ni Gaspar ang dibdib ni Elisa at kinuha nito ang puso ng dalaga. Sarap na kinain ni Gaspar ang puso
ni Elisa. Huminto ang mundo ni Abel. Nanghina ang kanyang katawan at wala na siyang nagawa kundi ang yumuko habang humahagulgol. Sa pag-angat ng kanyang muka ay nasaksiyan niya kung paano pagpiestahan ng iba pang aswang ang walang buhay na katawan ni Elisa. Naglakad si Gaspar papalapit kay Abel. Puno ng dugo ang bibig at ang mga kamay nito. Huminto si Gaspar sa harapan ni Abel at ngumisi. Hayop ka! Papatayin kita! Isinusumpa ko! Magbabayad ka! Maghihiganti ako! Sisiguraduhin kong pagsisisiyan yung lahat ng ginawa niyong ito kay Elisa! Lalong-lalo ka na, Gaspar! Ipaparamdam ko sa'yo ng triple! Ang sakit na pinaramdam mo kay Elisa! Papatayin mo ko? Paano mo gagawin yon kung mauuna ka nang mamatay? Bago pa makapagsalita si Abel, ay sinaksak na siya ni Gaspar sa tiyan gamit ang matutulis nitong kuko. Napasinghap si Abel nang maramdaman niya ang matinding kirot. Halos hindi siya makahinga. Matapos yun, ay sinakmal ni Gaspar ang kanyang leeg. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Abel. Binitiwan na siya ng mga aswang at nang bumagsak siya sa lupa, ay nakita pa niya ang kalunos-lunos na itsura ng katawan ni Elisa bago siya tuluyang niyakap ng malamig na kamatayan. Sa muling pagbalik ng kamalayan ni Abel, ay naramdaman niyang nakahiga siya sa mainit na sahig. Ibinukas niya ang kanyang mga mata at pakiramdam niya ay galing siya sa isang bangungot. Napakadilim ng paligid at wala siyang nakikitang kahit na ano. Marahan siyang tumayo at ang unang pumasok sa isip niya ay si Elisa. Elisa! Elisa! Nasaan ka? Umalingaw-ngaw ang sigaw na yun ni Abel. Nagulat siya nang isa-isang sumindi ang mga sulo ng apoy sa paligid. Napasinghap si Abel nang makita niya na parang nasa isang silid siya na walang dingding. Ang kadiliman sa paligid ay tila walang katapusan. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Teka, anong lugar to? Nasaan ako? Nasaan ako? Hanggang sa naisipan ni Abel na tumakbo, naisip niya na baka kapag ginawa niya yon ay makakaalis siya sa lugar na yon. Mabilis na tumakbo si Abel kahit walang kasiguraduhan kung saan siya patungo. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, ay napahinto siya dahil pakiramdam niya ay talagang walang daan palabas sa lugar na yon. Muling luminga sa paligid niya si Abel. Nasa impyerno na ba ako? Wala ka sa impyerno, Abel. Nagulat si Abel nang may marinig siyang malaki at malalim na boses. Sinundan yun ng mabibigat na yabag mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at muntik na siyang matumba sa nakita niya. Isang nilalang ang nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Napakalaki nito at halos doble ang taas sa kanya. Ang balat nito ay kulay abo at magaspang na parang balat ng buhaya. Meron din itong mahahabang sungay na maihahalin tulad sa sungay ng isang kambing. Pulang-pula ang mga mata nito at ang mga ngipin nito ay matutulis. Sa likod nito ay may isang pares ng napakalaking pakpak na parang sa paniki. Sa kabila ng nakakakilabot na itsura ng nilalang na yun, ay hindi nagpakita ng takot si Abel. Isa ka ba sa mga alagad ni Gaspar? Nagkakamali ka. Hindi ako alagad ng aswang na pumatay sa iyo at sa iyong iniibig. Ang pangalan ko ay Gomorio. Isa akong demonyo at dito ako nakatira sa lugar na kinaroroonan mo ngayon. Napakunot ang noon ni Abel sa kanyang mga narinig. Kung ganun, patay na ako. Tama ka. Ngunit may paraan pa.
para bumalik ka sa mundo ng mga buhay upang maisakatuparan mo ang huling sinabi mo bago ka mamatay. Ang paghihiganti ko kay Gaspar. Kaya mo ba akong buhayin ulit? Magagawa mo ba yun? Kayang-kaya ko, Abel. Pero isa kang demonyo. Sigurado ako na merong kapalitang pagbuhay mo sa akin. Matalino ka, Abel. Alam mong walang libre sa mundo ng mga tulad ko. Simple lang ang kapalit na hihingin ko sa'yo. Sa oras na natupad mo na ang iyong paghihiganti, ay mapupunta sa akin ang iyong kaluluwa. Biglang natigilan si Abel. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Gusto niyang ipaghiganti si Elisa, pero hindi siya sigurado kung kaya ba niyang ibigay ang kanyang kaluluwa sa isang demonyo. Tahimik na tinignan ni Gomorio si Abel at tila napansin nito ang pag-aalinlangan niya. Alam kong mahirap ang desisyon ito para sa'yo. Kaya tutulungan kitang makapag-isip. Ipikit mo ang iyong mga mata, Abel. Bagamat nagdadalawang isip, ay sumunod si Abel kay Gomorio. Pumikit siya at agad siyang binalot ng isang nakakatakot na pangitain. Sa harapan niya ay nakita niya si Elisa na pinapatay ni Gaspar. Sunod namang nakita niya ay ang kanyang ama na humahagulgol sa tabi ng kanyang libingan. Bigla niyang ibinukas ang kanyang mga mata at habol niya ang kanyang paghinga. Bumalot sa puso niya ang walang kapantay na puot. Nakapag-desisyon ka na ba, Abel? Oo, pumapayag na ako sa gusto mo mangyari. Magaling. Tama ang iyong desisyon. Sigurado ko na hindi mo ito pagsisisihan. Inilabas ni Gomorio ang isang patalim. Gamit yon ay hiniwaan nito ang sariling palad. Inabot ng demonyo ang patalim kay Abel at kahit hindi siya sigurado sa kung ano ang kanyang gagawin, ay tinanggap niya yon. Teka, anong gagawin ko sa patalim na ito? Gawin mo rin ang aking ginawa. Sugatan mo ang iyong palad. Wala nang pag-aalinlangan na hiniwaan din ni Abel ang kanyang palad. Matapos yun, ay hinawakan ni Gomorio ang palad niyang dumudugo gamit ang palad nito na sinugatan nito kanina. Pinagdikit nito ang kanilang mga sugat at dugo. Matapos ang ilang sandali, ay pinakawalan na ni Gomorio ang kamay ni Abel. Ngayon ay ganap na ang ating kasunduan. Hindi na ito mababali at hindi na rin mababawi. Hindi nagtagal ay inilahad ni Gomorio ang isa nitong palad. Nakita ni Abel sa palad ng demonyo ang isang kwintas na may palawit na itim na batong kumikinang sa dilim. Hindi ka maaaring bumalik sa mundo ng mga buhay nang wala kang sandata. Inabot ni Gomorio ang kwintas kay Abel na agad naman niyang kinuha. Teka Gomorio, ano to? Ano tong batong ito? Yan ang mutya ng uwak. Kapag suot mo yan, ay magkakaroon ka ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Masusugatan ka,
Pero walang makapapatay sa'yo, Abel. Gamitin mo yan sa iyong paghihiganti. Tinitigan ni Abel ang mutya ng uwak at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya mula rito. Biglang lumakas ang hangin sa paligid at kasabay nun ay ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga sulo ng apoy. Muling binalot ng kadiliman ang paligid hanggang sa bumigat ang pakiramdam ni Abel. Nakaramdam siya ng matinding antok. Bumagsak si Abel at matapos yun ay wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagising si Abel. Madilim sa kinaroroonan niya at nakahiga siya. Sinubukan niyang gumalaw pero naging limitado ang pagkilos niya dahil sobrang sikip ng kanyang kinaroroonan. Nang igalaw niya ang kanyang mga kamay ay tumama yon sa kahoy. Doon niya napagtanto na nasa loob siya ng isang kabaong. Nataranta si Abel, paulit-ulit niyang hinampas ang loob ng kabaong. Pakawalan niyo ako rito! Palabasin niyo ako! Buhay pa ako! Tulong! Tulong! Hanggang sa naisip ni Abel na walang silbi ang pagsisisigaw niya dahil sigurado siya na nasa ilalim na siya ng lupa. Imposibleng may makarinig pa sa kanya. Kaya't kinalma niya ang kanyang sarili at nag-isip ng dapat niyang gawin. At doon niya naalala si Gomorio at ang mutya ng uwak na ibinigay nito sa kanya. May naramdaman na mainit si Abel sa kanyang dibdib. Hinawakan niya yon at doon niya nalaman na nakasuot na sa leeg niya ang mutya ng uwak. Nang mahawakan niya ang mutya, ay naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng enerhiya ng mutya sa buo niyang katawan. Para bang may apoy na sumiklab sa kanyang dugo. Ang panghihina na nararamdaman niya kanina ay nawala at napalitan ng kakaibang lakas. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Abel at sa kanya sinuntok ng paulit-ulit ang ibabaw ng kabaong. Nang tuluyang nawasak yon, ay mabilis na bumuhos papasok ang malamig na lupa. Pinilit niyang igalaw ang kanyang braso at isiniksik niya ang kanyang mga kamay sa siwang ng kabaong. Mas lalo pa niyang sinira ang kabaong at pagkatapos ay unti-unti siyang bumangon. Hiniwa niya ang lupa at hindi siya nawalan ng pag-asa na makakabangon siya mula sa ilalim ng lupa. Hanggang sa wakas ay tuluyan nang nakawala si Abel sa sarili niyang libingan. Agad siyang sumagap ng sariwang hangin. Nagtataas baba ang kanyang balikat sa bigat ng kanyang paghinga. Ang katawan niya ay balot ng lupa. Marahang tumayo si Abel at hindi pa rin siya makapaniwala na nabuhay ulit siya. Hinawakan niya ang parte ng kanyang katawan na alam niyang nasugatan dahil kay Gaspar, pero kahit galos o gasgas ay wala siyang nakita o nakapa sa kanyang katawan. Muli niyang hinawakan ng mutya ng uwak sa kanyang leeg. Mainit ang enerhiyang dumadaloy mula rito. Gumagapang yun sa kanyang katawan at sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. Napatiimbagang si Abel nang maalala niya ang ginawa ni Gaspar at ng mga alagad nito kay Elisa. Mabilis na bumalot ang galit sa kanyang buong pagkatao. Ngunit nang maalala niya ang kanyang ama at ang ipinakita sa kanya ni Gomorio na paghagulgul nito sa tabi ng libingan niya, ay tila lumambot ng bahagya ang kanyang puso. Doon niya napatunayan na labis ang pagmamahal ng tatay niya sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakad si Abel palabas ng sementeryo. Wala siyang ibang nais gawin ng sandaling yon, kundi ang makita at yakapin ang kanyang tatay habang sinasabi niya rito na buhay pa siya. Tahimik ang paligid nang makarating si Abel sa tapat ng bahay nila. Malamig mula sa kinatatayuan niya ay natanaw niya na bukas ang ilaw sa may sala, kaya alam niyang gising pa ang kanyang ama. Maingat siyang lumapit sa bintana at sumilip sa loob. Doon niya nakita si Abraham
na mag-isang nakaupo sa sofa. Sa harapan nito ay may isang bote ng alak, pero mas pumukaw sa pansin ni Abel ay ang larawan niya na hawak nito. Walang patid ang luha ni Abraham habang nakatingin sa larawan ni Abel. Ramdam ni Abel ang bigat ng kalungkutan ng kanyang ama. Nang makita niya ang labis na kalungkutan ni Abraham, ay isang bagay ang napagtanto niya. Hindi niya maaaring ipaalam dito na bumangon siyang muli mula sa kamatayan dahil alam niyang pansamantala lamang ang buhay na ibinigay sa kanya ni Gomoryo. Kapag natapos na siya sa kanyang paghihiganti, ay mamamatay ulit siya dahil kukunin na ni Gomoryo ang kanyang kaluluwa. Marahang lumayo si Abel sa bintana habang pinipigilan ang sarili na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Imbis na magpakita sa tatay niya, ay naisip ni Abel na kumuha ng malinis na damit sa kanyang kwarto dahil napakarumi ng suot niyang barong. Nagtungo siya sa likuran ng bahay at kinuha niya ang hagdan na yari sa kawayan. Isinandal niya yon sa balkonahe ng kanyang kwarto. Tahimik at mabilis siyang umakyat doon. Pagkarating niya sa balkonahe, ay dumiretso na kagad siya papasok sa kanyang kwarto. Agad na lumapit si Abel sa aparador at kumuha siya doon ng malinis na damit at pantalon. Kumuha na rin siya ng panloob. Pero bago pa siya makapagpalit, may naramdaman siya na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Agad siyang nagkubli sa ilalim ng kama habang pigil ang paghinga. Ilang segundo lang ay marahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakita niya mula sa kanyang kinaroroonan ang paa ng kanyang ama. Abel? Abel, nandito ka ba, anak? Narinig kong bumukas ang aparador mo, anak. Anak, kung naririnig mo ko, kahit sa panaginip lang ay magparamdam ka naman sa akin. Miss na kita, anak. Miss na kita. Unti-unting bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Abel. Hindi niya kayang makita ang kanyang ama sa ganong kalagayan. Gustuhin man niyang magsalita o magpakita, ay hindi naman niya magawa. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na si Abraham sa kwarto ni Abel. Nang marinig ni Abel ang pagsara ng pinto, ay saka lamang siya lumabas mula sa ilalim ng kama. Pinunasan niya ang luha sa kanyang muka gamit ang malinis na damit na hawak niya. Matapos yun, ay mabilis siyang umalis ng kanyang kwarto gamit ang hagdan na nakasandal sa balkonahe. Nang makababa si Abel, ay doon na siya nagpalit ng damit hanggang sa naisip niya si Elisa. Kailangan kong bumalik sa sementeryo. Kailangan kong bisitahin ang libingan ni Elisa. Mabilis na naglakad si Abel palabas ng kanilang bakuran. Nang nasa kalsada na siya, ay natigilan siya nang may nakita siyang 3 aswang na nasa ibabaw ng bubong ng isang bahay. Mga alagad ni Gaspar, mabuti naman at kayo na mismo nagpakita sa akin, mga hayop kayo. Hinawakan ni Abel ang mutya ng uwak na nakasabit sa kanyang leeg. Mutya ng uwak, ikaw na ang bahala sa akin. Patunayan mo sa akin na totoong sinabi sa akin ni Gomoryo tungkol sa'yo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Abel ang init na nagmumula sa kanyang mutya. Parang may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang nagpasya na harapin ang 3 aswang. Matapang siyang naglakad papunta sa harapan ng bahay kung nasaan ang mga aswang. Hoy! Mga demonyo! Mambibiktima na naman kayo ng walang kamalay-malay! Ako ang harapin nyo! Agad na lumingon ang 3 aswang. Nanlisik ang mga mata nito nang makita si Abel. Sabay-sabay na tumalon ang 3 aswang mula sa bubong. Nang bumagsak ang mga aswang sa lupa, ay umangil pa ang mga yon na parang isang mabangis na hayop. Napangiti naman si Abel dahil hindi niya inasahan na masusubukan na niya kagad ang kapangyarihang taglay ng mutya ng uwak sa unang gabi pa lang ng kanyang muling pagkabuhay. Sa gilid ng kanyang mata ay napansin niya ang isang mahabang kawayan na nakasandal sa bakod. Nilapitan niya yon at kinuha.
Walang kahirap-hirap na binali niya ang kawayan sa gitna, kaya nagkaroon siya ng 2 kawayan na may matutulis na dulo. Inihanda ni Abel ang sarili at mahigpit na hinawakan ang 2 matutulis na kawayan. Agad na sumugod ang isa sa mga aswang. Sa bilis ng galaw nito ay halos hindi na ito nakikita ng normal na mata. Ngunit si Abel ay hindi na normal. Inilaga niya ang mabilis na pagsunggab ng aswang. Nang makakita siya ng pagkakataon, ay inundayan niya ito ng matulis na kawayan sa tagiliran. Napanghiwi ang aswang pero hindi ito bumagsak. Mas lalo pa itong nagalit at sinubukang sakmalin si Abel. Sinalubong naman ito ni Abel at itinarak niya ang isang kawayan sa lalamunan nito. Tumagos yun sa bungo ng aswang. Malakas niya itong sinipa sa tiyan, kaya kusang nahugot ang kawayan at bumagsak ang aswang sa lupa. Ang 2 pang natitirang aswang ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sabay na umatake ang mga yon sa magkaibang direksyon. Umatras si Abel ng ilang hakbang at iniwasan ang matatalas na kuko ng 2 aswang. Isang aswang ang sumunggab sa kanya, pero bago pa man ito makalapit sa kanya, ay isinaksak niya ang kawayan sa mata nito. Napasigaw ang aswang at nagwawala. Mabilis na ibinaon ni Abel ang isa pang kawayan sa bunganga ng aswang na agad nitong ikinasawi. Mas lalo nanlisik ang mga mata ng natitirang aswang. Sa isang iglap, naglahong parang anino ang aswang. Luminga sa paligid si Abel at pinakiramdaman niya ang hangin hanggang sa naramdaman niya ang isang presensya sa itaas niya. Sa pagtingala niya ay nakita niya ang aswang sa itaas at pasugod sa kanya. Pinaikot ni Abel ang 2 kawayan habang hawak niya ang mga yun. Inabangan niya ang pag-atake ng aswang at sinalubong niya ito gamit ang 2 matulis na kawayan. Bumaon ang isa sa dibdib ng aswang habang ang isa naman ay sa tiyan nito. Buong gigil na inihampas ni Abel ang aswang sa lupa. Nangisay ito pero agad ding binawian ng hininga. Napangisi si Abel. Hindi siya makapaniwala na 3 aswang ang napatumba niya ng gabing yon nang hindi man lang siya nagagalusan. Hanggang isang ideya ang naisip niya. Kinaladkad niya ang bangkay ng 3 aswang. Inilagay niya ang mga yon sa gitna ng kalsada. Lumuhod siya sa isa sa mga aswang at idinampi niya ang kanyang daliri sa malagkit na dugo nito. At gamit ang dugo ng aswang ay isinulat niya sa kalsada ang mga katagang, "Ikaw na ang susunod, Gaspar." Matapos yon ay tumalikod na si Abel at naglakad palayo. Matalim ang mga mata niya at wala na siyang ibang nais kundi ang pabagsakin si Gaspar kasama ang lahat ng alagad nito. Madilim pa rin ang paligid nang makabalik sa sementeryo si Abel. Ngunit ang araw sa silangan ay nakasilip na. Bawat lapida na kanyang nadadaanan ay tinitignan niya ang pangalan. Hanggang sa nakita na niya ang libingan ni Elisa. Pakiramdam niya ay kinapos siya ng hininga nang makita ang pangalan ni Elisa sa lapida. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang kanyang nobya na nais niya sanang makasama habang buhay. Lumuhod si Abel sa harapan ng libingan ni Elisa. Nanginginig ang kamay niya nang haplusin niya ang malamig na lapida. Sumikip ang kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Nanghina ang kanyang katawan at napayuko siya habang humahagulgol. Elisa, patawarin mo ko, Elisa. Kung wala akong nagawa para iligtas ka. Pero pinapangako ko sa iyo na hindi ito matatapos ng ganito. Mananagot ang lahat na may kagagawan sa pagkamatay mo. Uubusin ko ang mga aswang sa baryo natin. Sisiguraduhin kong si Gaspar ang susunod na maililibing dito. Tumayo si Abel at inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng napakalakas na pagsigaw. Mula sa kung saan-saan ay dumating ang napakaraming uwak at lumipad ang mga yon sa paligid ni Abel.
Ang buong simenteryo ay napuno ng anino ng mga uwak. Sabay-sabay na humuni ang mga yon na tila ba nakikisimpatya sa pagluluksa at puot ni Abel ng sandaling yon. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, ay nagtungo muli si Abel sa kanilang baryo. Sa paglalakad niya, ay nakita niya sa harapan ng isang bahay ang isang itim na jacket na may hood. Kinuha niya yon at isinuot upang walang makakilala sa kanya. Sa isa pang bahay ay may nakita siyang itak na alam niyang magagamit niya sa pakikipaglaban. Kaya kahit alam niyang mali ang magnakaw, ay kinuha niya rin yon at isinabit sa kanyang bewang. Sa pagdating ni Abel sa sentro ng baryo, ay nakita niyang nagtitipon ang mga tao. Sa harapan ng mga tao ay nakatayo si Gaspar, na galit na galit. Nasa paanan nito ang 3 aswang na pinatay ni Abel kagabi. Napangisi siya dahil alam niyang nakita na ni Gaspar ang nakasulat sa kalsada. Sino? Sino ang may lakas ng loob na gawin ito sa aking mga alagad? Lumingon-lingon si Gaspar sa mga taong naroon. Walang sumagot. Tanging takot lamang ang makikita sa mga mata ng mga tao. Ang ilan ay napapayuko. Nagtago sa likod ng isang matandang puno si Abel. Mataman niyang pinagmasdan si Gaspar. Alam kong naririnig mo ko. Kung sino ka mang hayop ka. Napakalakas ng loob mong pagbantaan ako. Sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin? Walang makakatalo sa akin! Maya-maya pa ay bumakas ang isang malademonyong ngiti sa labi ni Gaspar. Masyado ko nang pinatatagal ang paghihiganti kong ito sa baryong ito. Kaya't mamayang gabi, sisiguraduhin kong lahat kayo ay mamamatay na. Bago sumikat ang araw, walang nang matitirang buhay na tao sa baryong ito at paghaharian ko na ang lugar na ito. Napakuyom ang kamao ni Abel. Nag-alab ang galit sa kanyang puso. Muli niyang hinawakan ng itak sa kanyang bewang. Masahol ka pa sa demonyo, Gaspar. Hindi ang mga tao mauubos dito, kundi ikaw at ang lahat ng mga alagad mong aswang. Isinusumpa ko yan. Papatayin ko kayong lahat. Matalim ang tingin ni Abel kay Gaspar. Alam niyang hindi pa yon ang tamang oras para lumantad siya. Pero mamayang gabi, hindi siya papayag na magtagumpay si Gaspar sa plano nitong patayin ang lahat ng tao sa kanilang baryo. Kaya bago pa may makakita kay Abel, ay mabilis siyang umalis sa kanyang pinagtataguan at naglakad na palayo. Hindi mapakali si Abel habang naglalakad. Alam niyang hindi siya maaaring manatili roon dahil masyadong maraming mata ang maaaring makakita sa kanya. Kailangan niya na mapagtataguan, isang lugar na tiyak niyang walang pupuntang tao. Biglang sumagi sa isip niya ang sementeryo. Mabilis siyang naglakad patungo roon. Nang makarating siya sa sementeryo, agad niyang napansin ang isang figurang nakatayo sa harapan ng puntod niya. Yun ay walang iba, kundi si Abraham, ang kanyang ama. Nakayuko ito sa harap ng puntod ni Abel. May hawak itong kandila at hindi ito makapaniwala na wala na ang bangkay ni Abel sa libingan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay luminga si Abraham sa paligid at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas ang buong katawan ni Abel. Mabilis na tumalikod si Abel. Naglakad siya ng mabilis, palayo, bago pa siya maabutan ng kanyang ama. Abel? Abel, anak! Ikaw ba yan? Abel! Lalo pang binilisan ni Abel ang kanyang paglalakad at halos tumakbo na siya palayo, pero naabutan siya ni Abraham. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso. Wala nang nagawa si Abel kundi ang lingunin ang kanyang ama at bumakas sa mukha ni Abraham ang matinding pagkalito. Habang tinitignan nito ang mukha niya, ay napaluha ito. Diyos ko! Diyos ko, Abel! Buhay ka, anak! Buhay ka!
Hinawakan ni Abraham sa muka at braso si Abel na para bang sinisiguro nitong totoo siya. Paano nabuhay ka, anak? Diyos ko! Isa ba tong himala? Hindi niyo na po kailangan malaman kung paano po ako nabuhay, Papa. Wala na akong oras. Kailangan kong tapusin si Gaspar at ang mga alagad niya. Yun lang po ang dahilan kung bakit ako bumangon muli sa aking hukay. Ano ba sinasabi mo, anak? Hindi na kita hahayaan sa sinasabi mo. Pinatay ka ng mga aswang na yon at hindi na ako papayag na muling maulit yun. Hanggang ngayon ba naman ay pipigilan niyo pa rin ako sa gusto kong gawin? Gusto lang kitang protektahan, anak. Hindi na ako ang dating anak niyo. Isipin niyo na lang na hindi niyo ako nakita. Panatilihin mo na lang sa isip mo. Napatay na ako. Malakas na itinulak ni Abel ang kanyang ama. Natumba si Abraham sa lupa at bago pa ito makatayo ay mabilis nang tumakbo si Abel palayo. Narinig pa niya ang pagtawag ni Abraham sa pangalan niya at pagmamakaawa nitong bumalik siya, ngunit hindi na siya lumingon. Masakit man sa kanya, ay kailangan niyang gawin yon. Hindi siya maaaring mapalapit ulit sa kanyang ama. Dahil alam niya na sa oras na matapos ang paghihiganti niya, ay mapupunta na ang kaluluwa niya kay Gomoryo, ang demonyong tumulong sa kanya. Nagtungo si Abel sa burol, kung saan madalas silang magpunta noon ni Elisa nung buhay pa ito. Huminto siya sa tuktok ng burol at inalis ang hood ng suot niyang jacket at tumitig sa paligid. Umupo siya sa damuhan at inisip niyang nasa tabi niya si Elisa habang nakahilig ang ulo nito sa kanyang balikat. Naluwa si Abel nang maalala niya si Elisa. Naalala niya ang mga tawa nito, ang matamis nitong ngiti at ang pakikinig nito sa mga hinaing niya sa buhay. Naalala niya rin na sa lugar na yun nila pinag-uusapan ang plano at pangarap nila sa buhay. Hindi na malaya ni Abel ang paglipas ng mga oras. Nakaupo pa rin siya sa tuktok ng burol habang nakatingin sa malawak na tanawin ng kanilang baryo. Ang dating bughaw na kalangitan ay napalitan na ng kadiliman at tanging ang liwanag ng buwan at kumikislap na mga bituin ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Hanggang sa isang kakaibang init ang bumalot sa paligid. Napakunot ang noo niya. Maya-maya pa, isang malakas na apoy ang biglang lumitaw sa harapan niya. Napatayo si Abel at agad niyang binunot ang itak mula sa tagiliran niya. Ang apoy ay unti-unting nagkaroon ng hugis hanggang sa naging si Gomoryo ang apoy. Nagliliyab ang mga mata nito at may nakakatakot na ngiti sa labi. Gomoryo? Gomoryo! Anong ginagawa mo rito? Nais ko lang ipaalala sa iyo na mukhang mapapabilis ang pagtatapos ng paghihiganti mo. At siguro naman ay alam mo na rin ang mangyayari pagkatapos. Oo, Gomoryo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nakalilimutan ang ating kasunduan. Mabuti naman. Tandaan mo, Abel, sa oras na huminto sa pagtibok ang puso ni Gaspar, ay siya'y huling pintig ng puso mo. At ang kaluluwa mo ay mapupunta na sa akin. Alam ko yung Gomoryo. Ngayon pa lang, ay handa na akong ibigay sa iyo ang aking kaluluwa. Mabuti kung ganun. Pero Abel, hindi mo ba nararamdaman? Mukhang nagsisimula na ang pagsalakay ni Gaspar sa inyong baryo. Kaya kung ako sa iyo, ay magtutungo na ka ron bago pa mahuli ang lahat. Narinig ni Abel ang malakas na paghalakhak ni Gomoryo at sa isang iglap ay bumalik na sa pagiging apoy si Gomoryo at mabilis din itong naglaho. Napatingala si Abel
Nang makita niya ang pagdating ng napakaraming uwak, lumipad ang mga yon sa itaas niya. Naramdaman niya na may sinasabi sa kanya ang mga uwak. Sinasabi ng mga yon na kailangan na niyang magtungo sa kanilang baryo. Hindi na nga nagsayang ng sandali si Abel. Isinuksok niyang muli ang itak sa kaluban at malalaki ang mga hakbang na bumaba ng burol upang magtungo sa kanilang baryo. Mabilis ang pagtakbo ni Abel. Dama niya ang matinding galit na bumabalot sa kanyang puso. Nang makarating siya sa kanilang baryo, ay sumalubong sa kanya ang nakakakilabot na tanawin. Ang buong baryo ay nilamon ng kaguluhan. Sa bawat sulok ay may mga aswang na umaatake sa mga inosenteng tao. Ang ilan sa mga aswang ay sapilitang pumapasok sa mga bahay. Ngunit nang hanapin niya si Gaspar, ay hindi niya ito nakita. Sa gitna ng matinding takot at sigawan, ay may iilang kalalakihan na sumubok lumaban gamit ang mga itak at sibat. Pero walang laban ang mga ito sa bilis at lakas ng mga aswang. Nagngit-ngit si Abel sa nakita niya. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang itak at sa isang iglap ay sumugod na siya sa laban. Ang unang aswang na nasalubong niya ay tinaga niya sa liig. Lumipad ang ulo ng aswang sa ere. Hindi na naghintay si Abel at sumugod siya sa iba pang aswang. Ramdam niya ang walang tigil na pagbibigay ng lakas ng mutya ng uwak sa kanya. Mula sa itaas ng isang puno ay isang babaeng aswang ang sumugod kay Abel. Sinalubong ito ng itak ni Abel. Nilaslas niya ang leeg nito at nangisay ito nang bumagsak sa lupa. Dalawa pang aswang ang dumamba kay Abel mula sa magkabila ang gilid. Hinintay niya ang tamang tiyempo at saka siya lumusob. Inilusot niya ang kanyang katawan sa pagitan ng dalawang aswang. Tinaga ni Abel ang likod ng isa, pababa sa gulugod nito. Halos mahati sa dalawa ang aswang. Nagtangka namang tumakas ang isang aswang, pero mabilis na inablot ni Abel ang buhok nito at buong lakas niyang hinampas ang ulo nito sa bato. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyang namatay ang aswang. Isa-isang tinapos ni Abel ang mga aswang na nasa paligid. Sa bawat hampas ng kanyang itak, isang aswang ang humahandusay at namamatay. Ang kanyang katawan ay puno na ng dugo mula sa mga aswang. Isang aswang ang hinawakan ni Abel sa leeg. Nagpumiglas ito, pero hindi nito magawang makawala sa tindi ng puwersa ng kamay ni Abel. Nasaan? Nasaan si Gaspar? Nasaan ang pinuno niyo? Bakit wala siya rito? Hindi sumagot ang aswang. Sa halip, nakatingin lamang ito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Naramdaman ni Abel na hindi sasagot ang aswang, kaya hindi na siya nagdalawang isip na paulit-ulit itong undayan ng saksak sa tiyan gamit ang itak. Nang wala ng buhay ang aswang, ay parang basurang binitiwan na lang ito ni Abel. Pagharap ni Abel sa kanyang kaliwa, ay natigilan siya nang makita niya ang ama niyang si Abraham. May gulat sa mukha nito. Alam niyang hindi ito makapaniwala sa nakikita na ang sarili nitong anak ay halos maligo na sa dugo ng mga aswang. Ngunit laking gulat ni Abel nang mula sa likod ni Abraham ay mabilis na lumitaw si Gaspar na nasa anyong aswang. Bago pa niya mabigyan ng babala ang kanyang ama, ay mahigpit nang nahawakan ni Gaspar ang batok ni Abraham. Inangat ni Gaspar sa ere si Abraham nang walang kahirap-hirap. Walang hiya ka, Gaspar! Bitiwan mo ang tatay ko! Hindi ko alam kung paano ka pang nabuhay. Pero gusto kong makita mong muli ang kamatayan ng isa sa mga mahal mo. Gaya ng ginawa ko sa babaeng pinakamamahal mo. Kumulo ang dugo ni Abel dahil sa sobrang galit. Hinawakan niya ng mas maigpit ang kanyang itak. Anumang sandali ay handa na siyang sumugod kay Gaspar. Ngunit inisip niya ang buhay ng kanyang ama. Hanggang sa biglang may dumating na napakaraming uwak. Sumugod ang mga yon kay Gaspar. Walang tigil na tinuka ng mga uwak si Gaspar sa iba't ibang parte ng katawan nito hanggang sa nabitiwan nito ang ama niyang si Abraham. Papa!
Papatumakas na kayo rito! Bilisan nyo! Hindi na nagdalawang isip pa si Abraham at agad itong lumayo kay Gaspar. Patuloy ang pag-atake ng mga uwak kay Gaspar. Napapaatras ito at panay ang taboy sa mga uwak. Naisip ni Abel na yun na ang kanyang pagkakataon para tapusin na si Gaspar. Mabilis siyang sumugod dito. Buong puwersa niyang itinarak ang itak sa sikmura ni Gaspar. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ng pinuno ng mga aswang. Doon na nilubayan ng mga uwak si Gaspar na para bang alam na ng mga yon na si Abel ang dapat tumapos sa buhay ng pinuno ng mga aswang. Sa wakas hayop ka. Nagkaharap din tayo, Gaspar. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo kay Elisa. Akala mo ba ay kaya mo kong patayin? Ibabalik kita sa libingan na pinanggalingan mo! Biglang nawala si Gaspar sa harapan ni Abel at bago pa makagalaw si Abel ay naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ni Gaspar sa kanyang tagiliran. Sunod ay dumapo ang malakas na suntok sa panga ni Abel. Sa sobrang bilis ni Gaspar ay halos hindi niya na ito nakikita. Napaatras si Abel at natumba siya sa lupa. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. Nalasahan niya ang sarili niyang dugo. Narinig niya ang halakhak ni Gaspar sa harapan niya. Hindi mo ko kayang talunin. Napakahina mo pa rin. Ngunit bago pa makalapit muli si Gaspar, napansin itong unti-unting nagsasara ang sugat sa tagiliran ni Abel. Naghilom ng kusa ang malalim na sugat. Nanlaki ang mga mata ni Gaspar sa labis na gulat. Teka, paano nangyari yun? Anong klase kang halimaw? Ako ang halimaw. Natatapos sa buhay mo. Dahan-dahang tumayo si Abel. Puno ng dugo ang kanyang katawan. Pero ang sugat na ibinigay ni Gaspar ay naglaho na. Napangiti siya at tinapunan ng matalim na tingin si Gaspar. At sa isang iglap, muling sumugod si Abel kay Gaspar at sa pagkakataong yun ay handa na siyang tapusin ang laban. Sa pagkakataon na yon ay si Abel naman ang nagpakita kay Gaspar ng kanyang bilis. Halos hindi na siya nakita ni Gaspar kaya hindi nito nagawang iwasan ang pagsaksak niya sa tagiliran nito. Napangiwi si Gaspar ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip, sinubukan nitong agawin ang itak ni Abel ngunit isang malakas na sipa sa dibdib nito mula kay Abel ang nagpatumba dito. Katapusan mo na, Gaspar! Muling umatake si Abel. Tinaga niya ang braso ni Gaspar at sinundan niya kagad yun ng saksak sa dibdib. Napaatras si Gaspar. Habol nito ang paghinga at ramdam ni Abel ang pangihina nito. Hindi mo ko matatalo. Hindi ang kagaya mo ang papatay sa akin. Hindi na ito pinakinggan ni Abel. Muli siyang sumugod at nang malapit na siya kay Gaspar ay lumuhod siya at nagpaduos-dos sa lupa. Buong puwersa niyang sinaksak ang tuhod ni Gaspar, kaya naman napaluhod ito. Hayop ka, Gaspar! Mararamdaman mo ngayon ang sakit na naramdaman ng lahat ng pinatay mo! Hinablot ni Abel ang buhok ni Gaspar at hinila ito pataas sa kainundayan ng isang malalim na taga sa balikat. Bumagsak ang katawan ni Gaspar. Nangisa ito, ngunit hindi pa rin tuluyang bumigay ang pinuno ng mga aswang. Ang paghinga ni Gaspar ay mabilis at paputol-putol. Tumayo si Abel sa tabi ng nakalugmok na si Gaspar. Halos hindi na ito makagalaw sa tindi ng mga sugat nitong tinamo. Dahan-dahang tumingin ng matalim si Abel, pababa sa aswang na naging dahilan ng pagkawala ng pinakamamahal niyang nobya. Ano, Gaspar? Anong pakiramdam nang wala ka ng kalaban-laban? Ganyan din ang naramdaman namin ni Elisa nung walang awa mo kaming pinatay. Lumuhod si Abel sa harapan ni Gaspar at inilapit niya ang kanyang muka sa muka nito. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dating malupit na pinuno ng mga aswang.
Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang panalo, Gaspar. At malas mo, dahil ngayon, natalo ka. At wala ka ng pagkakataong bumawi pa. Buong puwersang tinaga ni Abel ang dibdib ni Gaspar. Sunod na bumaon ang talim ng itak sa leeg nito. Halos malunod na si Gaspar sa sarili nitong dugo, pero para kay Abel ay kulang pa rin yun. Malakas na sumigaw si Abel at paulit-ulit nitong tinaga sa leeg si Gaspar hanggang sa tuluyang humiwalay ang ulo ng aswang sa sarili nitong katawan. Hinawakan ni Abel ang ulo ni Gaspar. Tumayo siya. Itinaas niya yon habang patuloy siya sa pagsigaw. Ang ibang aswang na nakasaksi sa sinapit ni Gaspar ay natigilan saka nagsimulang tumakbo palayo. Ngunit hinabol ng mga uwak ang mga tumatakas na alagad ni Gaspar. Alam ni Abel na ang mga uwak na ang bahala sa mga aswang na yon na maghatid sa kamatayan ng mga ito. Abel? Abel, anak? Natigilan si Abel nang marinig ang boses ng kanyang ama. Mabilis siyang lumingon sa likod at nakita niya si Abraham na naglalakad papalapit sa kanya habang ito ay lumuluha. Binitiwan ni Abel ang pugot na ulo ni Gaspar. Hindi na umiwas si Abel nang yakapin siya ng kanyang ama. Tapos na, anak. Tapos na ang lahat. Salamat dahil iniligtas mo kami. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi na napigilan ni Abel ang mapaluha. Yumakap na rin siya sa kanyang ama hanggang sa nang mapatingin siya sa likod ni Abraham ay nang hilakbot siya nang makita niya si Gomoryo. May nakakatakot na ngiti sa labi nito. Napahigpit ang hawak ni Abel sa kanyang ama. Alam niya na dahil napatay na niya si Gaspar ay kailangan niya ng sumama kay Gomoryo. Ang akala niya ay magiging madali yun, pero nang sandaling yun ay ayaw niya nang mamatay ulit dahil gusto pa niyang makasama ang kanyang ama. Naramdaman ni Abel ang pagbagal ng pagtibok ng kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang kanyang puso ay bumagal para bang may humihigop sa kanyang lakas. Nanikip ang dibdib niya na parang may matutulis na bagay na bumabaon sa kanyang puso. Nanlabo ang kanyang paningin at bago pa siya makapagpaalam sa tatay niya ay bumagsak na siya sa lupa nang walang buhay. Sa pagbalik ng ulirat ni Abel ay nasa mundo na siya ni Gomoryo. Sa pagtayo niya ay agad niyang nakita si Gomoryo na nakatayo sa kanyang harapan. May malaking ngisi sa labi nito habang nakatingin sa kanya. Gomoryo, hindi mo man lang ako binigyan ng oras para makapagpaalam sa tatay ko. Kahit sana yun lang ay binigay mo na sa akin. Isang malalim at malakas na halakhak ang pinakawalan ni Gomoryo. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Gomoryo! Kaya wag mo akong tawa ng demonyo ka! Akala ko ba ay galit ka sa tatay mo? Bakit kailangan mo bang magpaalam sa kanya? Noon yun, Gomoryo. Noon yun. Pero nang mamatay ako at nakita kong paano naglusa ang tatay ko, ay doon ko napagtanto na hindi niya ginusto nangyari sa nanay ko at mahal na mahal niya ako. Ginawa niya lang ang lahat para mailigtas ako kasi ganun niya ako kamahal. Paano kung bigyan kita ng pagkakataon na makasama muli ang iyong ama? Tatanggapin mo ba? Oo naman, Gomoryo. Oo naman. Pero wag mo sana akong paasahin, Gomoryo. Alam ko ang kasunduan natin. Hindi na ako mabubuhay. Patay na si Gaspar. Kaya mapupunta na sa iyo ang aking kaluluwa. Hindi ba ganun yun? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang kaluluwa na nagsakripisyo para sa iyo? Para ang kaluluwang yun na lang ang kukunin ko, imbis na sa iyo.
Nanigas ang katawan ni Abel at hindi agad siya nakasagot. Pinilit niyang unawain ang sinabi ni Gomoryo, ngunit wala siyang nakuwang sagot. Teka, naguguluhan ako, Gomoryo. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Gomoryo, ngunit hindi na ito nagsalita. Mula sa likuran ng demonyo ay lumabas ang isang babae. Nanlaki ang mga mata ni Abel nang mapagtanto niya na si Elisa ang babaeng yon. Matamis itong nakangiti sa kanya at bakas sa mga mata nito ang pagkasabik sa kanya. Agad na tumakbo si Abel palapit kay Elisa at niyakap niya ito ng maigpit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam niya ang presensya ng babaeng pinakamahalaga sa kanya. Hindi niya akalain na darating pa ang tagpong yun matapos niyang makita na mamatay ito sa mismong harapan niya. Ngunit ang kasiyahan sa puso ni Abel ay naglaho ng isang bagay ang kanyang napagtanto. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Elisa at kinakabahan itong tinignan. Elisa? Elisa, wag mo sabihin na ikaw ang kaluluwang nagsakripisyo para mabuhay akong uli. Oo, Abel. Ako nga ang kaluluwang tinutukoy ni Gomoryo. Hindi ako papayag, Elisa. Bakit mo yung ginawa? Dahil alam kong gusto mong pumawi sa tatay mo. Alam kong gusto mong itama ang lahat. At gusto kong mabuhay ka, Abel. Gusto kong ipagpatuloy mo ang buhay mo. Na kahit wala ako sa tabi mo, ay gusto kong maging masaya ka pa rin. Teka. Hindi naman ako papayag na mapunta ka sa isang demonyo. Mas mabuti pang ako na lang ang kunin niya. Huwag mo na akong pigilan, Abel. Ito ang desisyon ko. Ginawa ko to dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Elisa. Pakiusap. Huwag mong gawin ito. Mahal na mahal kita, Abel. Mananatili ka sa puso ko kahit dito sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Abel nang makita niyang hinawakan ni Gomoryo ang isang kamay ni Elisa. Mabilis na kumilos si Abel upang agawin si Elisa sa demonyo, ngunit hindi niya magawang igalaw ang kahit na anong parte ng katawan niya, para bang may hindi nakikitang kadena na pumipigil sa kanya. Nakatingin lang si Elisa kay Abel at kahit na konting pagsisisi ay walang nakita si Abel sa kanyang nobya, hanggang sa marahan ng lumayo si Elisa at Gomoryo kay Abel. Unti-unting nilamon ang dalawa ng kadiliman. Dahan-dahan silang lumayo ni Gomoryo. Elisa! Huwag kang umalis, Elisa! Pakiusap, bumalik ka! Walang nakuwang sagot si Abel. Napuno ng sigaw niya ang lugar na yon. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang isang malakas na puwersang humigop sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang ipo-ipo, hanggang sa tuluyang nagdilim ang paningin ni Abel. Hindi nagtagal ay muling nagising si Abel. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang mukha ng kanyang amang si Abraham na lumuluha. Naramdaman niya na nakahiga siya sa lupa habang nakayakap sa kanya si Abraham. Nang makita ng tatay niya na nakabukas ang kanyang mga mata, ay nagliwanag ang mukha nito. Anak! Diyos ko, buhay ka! Akala ko'y wala ka na, anak! Salamat sa Diyos! Salamat po, Panginoon! Napuno ng matinding lungkot ang puso ni Abel nang maalala ang sakripisyong ginawa ni Elisa para sa kanya. Hanggang sa kabilang buhay ay ipinaramdam pa rin ito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Muling tumingin si Abel sa mukha ni Abraham at napahawak siya sa braso nito. Papa, patawarin niyo po ako sa lahat ng hindi magandang bagay na nagawa ko sa inyo noon. Sorry po kung ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ni Mama. Ngayon, Papa, naiintindihan ko na po ang lahat. Patawarin niyo po ako.
Anak, kalimutan na natin ang lahat ng yon. Magsisimula ulit tayo. Magsisimula ulit tayo ng panibagong buhay. Hinawakan nito ang magkabilaang balikat ni Abel at marahang tinapik ang mga yon. Hindi na napigilan ni Abel ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso matapos niyang humingi ng tawad sa kanyang ama. Maingat na inalalayan ni Abraham si Abel para makatayo. Tahimik silang naglakad pauwi at pagdating nila sa kanilang bahay ay agad na ibinagsak ni Abel ang sarili sa malambot na sopa. Sa wakas, nakauwi na rin ako sa tahanan natin, Papa. Matamis na ngiti ang isinagot ni Abraham. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang tingin nito upang iparating ang lahat ng nais nitong sabihin. Alam ni Abel na yun na ang simula ng panibago nilang buhay, hindi lamang para sa kanilang mag-ama, kundi para na rin sa buong baryo, dahil patay na si Gaspar. Matapos ang lahat ng nangyari, ay bumalik na ang kapayapaan sa baryo ni na Abel. Labis ang pasasalamat ng lahat kay Abel dahil siya ang nagsilbing tagapagtanggol ng mga ito. Ipinaalam din ni Abel sa kanyang ama ang lahat ng nangyari at kung paano siyang nabuhay muli. At ang bagay na yon ay nanatili na lamang sa pagitan nilang mag-ama. Sa kabila ng napakaraming magagandang bagay na nangyayari, ay nanatili pa rin ang lungkot sa puso ni Abel sa pagkawala ni Elisa. Ngunit sa halip na magmukmuk at umiyak palagi, ay pinili niyang magpasalamat dahil naranasan niya ang pagmamahal ni Elisa nung buhay pa ito. Alam din niya na ang pinakamagandang paraan upang suklian ang sakripisyo ni Elisa ay ang mabuhay siya ng matuwid at tamang paraan. Nanatili kay Abel ang mutya ng uwak, ngunit itinago niya ito. Alam niyang taglay nito ang isang kapangyarihang hindi dapat basta gamitin. Sa bawat araw na lumilipas, ipinagdarasal niya na sana ay hindi niya na muling kailanganing gamitin ang mutya ng uwak. Nais niya na ang kapayapaang kanilang nakamit ay manatili magpakailanman upang wala nang iba pang magdusa sa kasamaan ng mga nilalang ng kadiliman.